Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang umaga sa ating lahat. Welcome to the grand launching of the Bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub and the eGov.ph Super App. Umakyat ng higit 15 hakbang ang Pilipinas sa e-Government Development Index Global Ranking. Umangat din ito sa Very High classification ng Online Service Index ng UN Department of Economics and Social Affairs. At isa ito sa 12 out of 193 countries na nakasungkit ng United Nations E-Government Award sa Uzbekistan. Lahat ito sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon, ipinapakilala ang Super App na wagi sa Singapore bilang E-Government Project of the Year at Government Transformation of the Year Award naman sa data exchange platform nito. Digital Government IDs, 70 government services with AI features for research, e-learning at iba pa sa iisang Super App. Madali, mabilis. Nandito na ang eGov Super App. Para sa kanyang pambungad na mensahe, San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., welcome home to the city of San Juan. I would like to thank you, Mr. President, for establishing the Bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub here in our Makabagong San Juan Local Government Center, which we envision to be a one-stop shop for national government agencies and offices, which will enable our constituents to have direct and convenient access to essential social services right here in the heart of the Makabagong San Juan Government Complex. The people of San Juan and those from Metro Manila and nearby provinces will definitely benefit from all the government services available here. It is truly an honor to host the Bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub here in our city. In fact, we have dedicated the entire second floor of this facility for this purpose, knowing that thousands of Filipinos will be benefiting from it in the years to come. Mr. President, di po kami maniningil ng rent, libre po ito. The fact that the city of San Juan was chosen to be the location of this national government one-stop shop will always be a source of pride for us San Juaneños. Habang pila, walang nakakalitong mga dokumento, mas mabilis na proseso, mas maayos na serbisyo para sa mga Pilipino. Panoorin natin ito. Next. Pagod at sawa ng pumila, ang dami-dami pang mga requirements. Di na alam ano pang dokumento ang kailangan kong dalhin. Ang gulo, ang haba ng proseso at kung sino-sinong lalapitang tao. Sana may one-stop shop na mapupuntahan sa lahat ng kailangan ko. Now we have the eGov app. Accomplish everything in a snap. Online na ang transactions ng gobyerno. Wala nang face-to-face, a simple and convenient way
na tayo. Skip the long lines, go online. eGov.ph Super App. Download na eGov.ph Super App. Download na eGov.ph Super App. Kung gusto nyo ng easy and super bilis transactions, download the eGov.ph Super App now na! Di na kailangan lumabas at pumila, no stress and no hassle pa. Ang dali lang talaga gamitin, ang galing-galing. Available online yan through the App Store o Google Play Store. Akalain nyo, tara, download it na! Yes! Alamin pa natin ang mga bagong kakayanan ng eGov.ph Super App upang ipakita sa atin Department of Information and Communications Technology Under Secretary David L. Almirol Jr. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. President, my fellow public servants at lahat na nandito po ngayon, we're so proud. It's been a dream come true for the Filipino people. At nandito na po. Hindi po biro po ito, hindi na po ito fake news. Kaya laging sinasabi niya ating mahal na presidente na nandito na ang bagong Pilipinas. Totoo po yun. I was asked to demonstrate online, so I'm using my phone ngayong araw na ito. At napakarami po, hindi po lang po DICT ito, yung guidance po ng aming mahal na Secretary Henry Aguda, na isimplify ang government services. Alam ho ninyo, nagkumpul-kumpul po ang napakaraming government agencies po dito. So this is an accomplishment na hindi lang po ito ng iilan lang na ahensya at napakaraming ahensya po ang nagtulong-tulong po dito. So, ang eGov Super App po ay sa ngayon ay grand launch na natin, pero meron na po tayong mahigit 14 million unique users at mahigit 200 million transactions na po tayo ngayon. In fact, word of mouth lang po ito. Naranasan ang convenience, kunento sa kabila, kunento sa kaibigan, at nag-viral siya. At alam niyo ho ba, ng araw-araw na download natin ngayon ng eGov app ay 70,000 to 100,000 downloads a day. Every day po yan ang gumagamit ngayon. At nung nilaunch po natin po ito, yung mga government services, nakakatuwa po, alam niyo ba na 50 times. Imagine po, last year, compared this year, hindi po to 10 times, hindi po 30 times, 50 times na po, ganong kadaming gumagamit ng ating eGov Super App. So, ang eGov app po ay marami po siyang features, no? Hindi po ito basta lang ginawa natin. Pinag-aralan natin ang Estonia, kasi sabi nila 99% ang kanilang digital transformation doon. Ang government nila walang papel. 99%. Nung pumunta po ako doon, inggit na inggit po ako. At ang sinabi ko, sana tayo din. Nung pumunta po kami sa Singapore, meron silang super app, ang pangalan SingPass. Nandun yung national ID nila, doon magbabayad ng taxes, permits, sa isang app. Sabi ko, at sa aming team, at sabi ng aming mahal na Pangulo, isimplify natin. Bakit hindi pwede sa Pilipinas? Pumunta kami ng South Korea, consistent, paperless, talagang napaka-efficiente. Pag government service, pinapalakpakan. Pag government service, mas maganda pa kaysa private. Yun ang kanilang ideology sa South Korea. So sabi ko, bakit di pwede natin gawin sa Pilipinas? So ang eGov app ay marami po siyang features, no? So, nandyan na po yung national government. Hindi nyo ba alam na nasa 70 government services na ang nasa ating national government? Marami pong latest ngayon. Kinuha ko po yung aking driver's license habang nagkakape sa bahay. At alam nyo bang nakuha ko ang aking driver's license ng less than 10 minutes? At thank you for the integration po ng ating mahal na sekretary sa DOTR, Secretary Vince Dizon. At hindi lang yan. Inactivate nila ng isang araw lang yung tracker system. At alam nyo ba, one-day delivery na ngayon, pati plaka. At hindi mo na kinakailangan pumila pa sa LTO. Marami pa hong new features. Pagka-click mo po ng national government, nandito na po ang DFA e-visa. Hindi na po pipila ang mga foreigner. Dati, 30 days ang kakailanganin nila para lang makakuha ng visa. Ngayon, nasa bahay na lang at marireceive mo na lang yung e-visa mo. At pwede ka nang bumiyahe sa Pilipinas at naka-integrate na po yan sa e-travel.
Pagka-scan ng passport, kita agad-agad yan na welcome to the Philippines agad-agad. Naka-integrate na rin po dito ang ating OFW One-Stop Shop. In fact po, tumulong po dito ang ating mahal na Secretary Hans Kakdak. At alam nyo ho ba na the same day, launching po ng OFW One-Stop Shop sa Riyadh. Nandun po si Madam ngayon. So launching, sabay po ang launching ngayon. So may launching din po ng eGov Super App po sa OFW One-Stop Shop sa Riyadh ngayon. Pagka-click mo ng OFW One-Stop Shop, wala nang pila. Automatic na yung OFW pass natin, connected kay e-travel. Hopefully in the future, pwede ka na mag-apply ng ano mo doon, ng passport mo, apply ng PRC mo, clearances mo, na wag ka nang pumila pa. Spend time with your family na lang, ika nga. Sa eGov Super App, napakarami pong features nito. Nasa 70 government services. In fact, last week lang, inactivate na po natin ang CHESA. Pwede na pong magbayad ng tax clearance, travel tax. Wag na pong pumila sa airport. You can just go online. Live na po yan. At pati po e-diploma, ating CHED. In fact po, sa dami po ng services, di ko kayang i-explain lahat kasi binigyan lang po ako ng 7 minutes na mag-explain at kinakailangan ko po siguro po ng 1 linggo na mag-explain po sa lahat ng features. Pagka-click mo naman po ng local government, hindi nyo bahalaam na merong ELGU system. Nandyan po ang ARTA, nakapartner namin. Secretary Nes Perez. Alam nyo ba, naka-integrate sa eGov app, 927 local government units. More than 1/2 of the 1,634 local government na nasa bahay ka na lang, mag-apply ka ng business permit mo, mag-apply ka ng birth certificate mo, marriage certificate mo, huwag ka nang pumila. Kaya ang problema po namin, pag wala ng pila, baka po konti na po yung magtatrabaho po sa City Hall or munisipyo later on. Kasi sa bahay ka na lang. So, kaya ibang problema naman ngayon ang problemahin. So, ang kaakibat ng ating caravan dito, sinamahan po kami ng DILG. Hindi nyo ho ba alam, with the leadership of our DILG Secretary, Remulla, at sinamahan po kami sa lahat ng LGU, Mr. President, nag-caravan po kami. Kasama namin po ang DILG, ang DTI, ang SEC, ang ARTA, LGU by LGU. At 900 LGUs na po ang paperless ngayon sa kanilang mga government services. Marami pa hong mga features. Nandyan na ang PhilHealth, nandyan na ang Pag-ibig, nandyan na ang GSIS. Pagka-click mo ng PhilHealth, magugulat ka. Kita mo na yung contribution mo. Kita mo na yung benefits mo. Kita mo na yung konsulta mo, packages mo. Kita mo yung claims mo sa hospital. Pag nag-click ka ng Pag-ibig, kita mo na yung loans mo. Kita mo na rin yung iyong mga savings, kung ilan na yung nabayaran mo. Pagka-click mo ng GSIS, kita mo na yung pension mo, yung loans mo, yung benefits mo, yung premium mo, pati po yung pension. At alam niyo ho ba, ang BIR, mag-activate na kami, Mr. President, soon. Pwede ka na magbayad ng tax mo online. Wala nang fixer. Kaya medyo natakot po ako nung nag-launch si Secretary Vince ng Digital Driver's License. Sinabi niya, mga fixer, maghanap na kayo ng ibang trabaho ninyo. Kaya maraming magagalit po sa atin. At hindi lang po yon. So, pagpasok mo po sa eGov Super App, nandiyan na rin po ang PCO. Alam niyo ho ba na sa 3,500 news galing sa PCO, nakalagay na po dyan lahat ang mga news and services para hindi po, wala pong wala pong fake news po dito at wala pong mga trolls gamit po ng eGov Super App. At good news po, pag pumunta ka sa eGov App, pagka-click mo dito sa lower button, magugulat ka, kita mo na ngayon yung digital driver's license mo, kita mo na rin yung digital national ID mo. Alam nyo ba 40 million na nagmumura kasi nag-aantay ng physical card? Kasi ang tagal-tagal na 5 taon na, 4 na taon na nag-aantay ng physical, pero hindi na tayo ganon. Parang Singapore na po tayo. Wala nang physical card. Sa cellphone lang, nandun na yung iyong digital national ID. At sa tulong po ng PSA, nagtulong-tulong po kami. Alam nyo ba ilan na po ang digital national ID natin? 88 million na po ang ating digital national ID. Ibig sabihin, 88 million na tao ang dapat wag nang pumila. At nakakatuwa, meron na pong e-signature yan. Kaya tinatanggap na po yan, Mr. President, ng mga bangko. So, tatanggapin na po yan ng mga eskwelahan, tatanggapin na po yan ng mga employers.
At naka-integrate na po dito, kaya hindi na po ako pumila sa LTO kasi po in-empower ni National ID yung pong data po ni driver's license. At na-empower din po yung membership system po ng PhilHealth. By the way, wala po akong senior citizen, Mr. President, kaya pupunta po ako sa kabilang screen. Okay? So, for demo purposes, pag nag-60 years old ako later on, bubulagan agad-agad yung senior citizen mo. Automatic po yan. Hindi ka napipila pa sa LGU. Pag ako po ay meron pong PRC license, automatic na po. Kita nyo na po yung PRC license ninyo. At yung mga professionals, nurses, doctors, hindi na po kinakailangan pong pumila. Bahay ka na lang. Mag-apply ka sa Marina, naka-integrate na po yan. Apply ka sa TESDA, e-certificate na po yan. Apply ka sa PRC, automatic na po yan. And that's the power of innovation. So, marami pa hong features ang ating eGov Super App, pero ang pinaka-importante ngayong araw na ito po yung eGov Servicio Hub. Pag nag-click ka po sa eGov Servicio Hub, ay pwede ka nang mag-avail ng mga government services. Ito po yung physical one-stop shop. Hindi lahat kasi may cellphone po. Pwede pong pumunta dito yung mga wala pa hong mga cellphone or din lang kakayanin ng technology. At we'd like to thank Mayor Zamora for giving us this beautiful place, world class po. Ito pong lugar na ito. Ayan. So dito po yan, pwede ka na mag-avail po ng medical services. Pag wala kang pambili ng gamot, bibigyan ka dito. Wala kang papampalibing sa iyong mahal sa buhay na namatayan, pumunta ka dito. Okay, kung wala ka pong pambayad sa ospital, pumunta ka dito. Nandito na po ang government services. Nagkumpul-kumpul po sa baba. Nandyan ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Nandyan po ang iba-ibang government services. Nandyan ang PCSO, LTO, PSA, DSWD. Alam mo po, nung nandito ako, medyo emotional. Medyo parang napapaiyak din minsan. Alam niyo kung bakit? Hindi mo na kailangan pumunta pa, go with so many traffics para lang pumunta sa ibang mga simpleng-simpleng document, di ho ba? Pagka-click mo dito, nandyan rin yung mga legal services. At kapag kailangan mo ng lawyer, nandyan ang PAO. Kailangan mo ng police, nandyan. Pagka-click mo ng medical services, nandito na yung mga requirements. Para pagdating mo dito, hindi ka na pabalik-balik. Alam niyo po, kawawa minsan po ang tao. Kasi po, para tayong chainsaw minsan or lagari na pabalik-balik. Nautusan, bumalik na naman ilang araw, na pwede namang gawin ng 5 minutes lang, 10 minutes lang. Di ho ba? So dito sa eGov app, nandiyan ang requirements, i-upload mo lang yung iyong requirement. Meron po akong demo, Mr. President, yung aking medical certificate. Wala akong pambili ng gamot, Mr. President. So, so pwede kong picturean lang dito yung aking reseta. Okay. Pipicturean ko lang. Pagka-picture ko dito ng reseta, pwede ko na rin pong picturean dito yung aking medical certificate. And then, sobrang bilis po yan, Mr. President. Pagka-click po dito, pwede siya mag-message, kailangan ko po ng tulong. Set appointment para wala pong traffic dito. May quota po tayo. Hindi po dadagsa dito ang tao. Pipili ako today, okay, 1 p.m., 2 p.m. Nakalagay na po dyan kung ilan pa yung available na slot per hour para wala pong dagsa po dito kasi ayaw po natin po ng pila. Halimbawa, pupunta ako ng 2 o'clock mamayang hapon, magpatuloy, kumpirmahin, and then, there you go. May QR code agad-agad ako. Okay? Pagdating ko dito, ipapakita ko lang sa gwardiya, pagka-scan, doon ka po sa DSWD. Pag upo ko doon, si DSWD, alam niya agad kung sino ako, alam niya agad yung requirements ko, hindi na ako magtanong-tanong pa. Konting tanong na lang. Di ho ba? Then, bibigyan na ako ng serbisyong kailangan. And then, uuwi na po akong naka-smile. Di ho ba? And then, nandyan na rin po ang Love for All. Di ba? Yung mga libreng check-up, yung Love for All natin. Akala niya, DSWD lang, akala niya, magbibigay lang ng tulong sa financial or medical. Ang dami pa palang mga libreng services. Nakita niya, uy, may NBI clearance dito. Uy, may SSS. Or may pag-ibig. So, gawin ko na din before ako umuwi. Di ho ba? So, in one stop. That is the eGov eServicio Hub natin. Maraming salamat po. At, so, President, hindi po biro, pero totoo po, nandito na ang bagong Pilipinas.
Maraming salamat, Yusek David Almirol Jr. At upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, Department of Information and Communications Technology, Secretary Henry Roel Aguda. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Secretary Henry Aguda, the cabinet members who are here today, and all of the other agencies that are here today because of their participation. All their participation in our upgrading our services. Mayor Francis, Congbel, and pagdating ko rito kanina sa pagbaba ko sa kotse ko, sinalubong kaagad ako ni Mayor at saka ni Congresswoman. Sabi niya, welcome home. Ang katotohanan talaga naman, tiga San Juan naman talaga kami. So it's very nice for me to be able to open the one-stop shop here in San Juan. Because it is not only, hindi lang naman sa Maynila ito, kailangan mo pang pumunta sa office. It takes more than one day. Because pila ka ng pila, orada na pila. Those people na medyo malayo sa poblasyon, malayo sa opisina ng National Agency ng ating lipunan na nag-i-insist dun sa physical ID. So, isusunod na namin yun. Ngunit, with the digital ID, we are able to do all of the things that the eGov app is able to do. You can all do that in the comfort of your own home, in your office, or, you know, while you're playing Candy Crush. If you have 5 minutes, then do the paperwork that you need to do over the internet. We are very proud of this eGov app, not only because it is really an enormous step in making things more convenient for our people, but aside from that, I have to congratulate David. It has been recognized around several organizations in the international community as a very, very good application that will certainly make the lives of our people easier. And I encourage everyone, mag-download na kayo ng eGov app ninyo. At kung hindi pa kayo sanay, tignan muna ninyo what is there. Like anything else, kailangan nyo maging komportable doon sa eGov app. Pero na-download ko na yung eGov app. Yun lamang, hindi ko pa tinatanggap yung aking senior citizens card. I'm still in denial. But otherwise, I was able to do everything that I needed to do. As eventually, in fact, all the payments to government can be done over Wi-Fi. We do it already. Karamihan na, almost 50% now of our transactions are actually digital. So we can just keep moving. We just keep moving, make it even more. And eventually, all the payments that you make to government, to the BIR, for the fees that you need, you can do it now over the eGov app through electronic banking. So that is a very, very large advantage. And so what we have put the structures in place. We have put the application in place. And we have already, the different agencies know what they need to do. Yun lamang, kailangan lang natin ipakalat sa taong bayan na meron ng ganito at subukan nila at gamitin nila. Ang aming suggestion ay yung lahat ng mga iba't ibang ahensya
Kapag sila, nasa website dapat nila na may ganito, kapag may dumadating sa opisina, ipaliwanag din o magbigyan ng konting flyer para ipaliwanag, hindi na, actually, ang katotohanan, hindi nyo na kailangan pumunta rito. Basta't meron kayong connectivity, may wifi kayo, eto na lang yung gagawin ninyo. Sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, saka sa one-stop shop na ating binukas ngayon. It is a very, as far as I'm concerned, we've been working hard on this for a long while quietly, and I'm very happy that we have come to this point where we have opened the one-stop shop and that we are going. Aring bumaba sa kanang bahagi ng entablado. Tayo sa harapan ng entablado upang makasama ang Pangulo sa isang group photo. Ating lahat, muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.